Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Kaloy. Itong kwentong nais kong ibahagi ay naging karanasan namin noong minsang kaming gumalang magbabarkada. Wala kasing pasok noon dahil mayroong long weekend. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng panahon at agad na nagkayayaan na tumungo sa isang island resort. Siya nga pala, ang kasama ko noong mga panahong yon ay sina Noel at Jerry. Si Jerry ay may kaya kahit paano, hindi kami nahihirapan sa biyahe dahil may sasakyan siya. Noong hindi pa kami nakapagpasya kung saan kami pupunta, nag-usap kami kung saan talaga ang aming tutunguhing resort. Nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap noon nang magwika si Jerry. Sinabi niyang may alam siyang island resort pero napakalayo noon sa bayan at tiyak daw na mahihirapan kaming makauwi kaagad kung isang araw lang kami roon. Tinanong naman namin sa kung saang resort at nang sabihin niya ay nataon din na lumapit sa amin ang ama ni Noel. Natagilan siya at pinaulit kay Jerry kung ano ang pangalan ng resort at kung saan ito matatagpuan. Ganoon na lamang ang aking pagtataka noong magwika siya at sinabi niya sa amin na matagal na raw na hindi pinapasyalan ang nasabing resort sa kadahilanang umalis na ang may-ari nito. Agad namang napailing si Jerry ng mga panahong yon. Sinabi niya sa amin na may kakilala siya na nagsabing may mga bumibisita raw ulit sa nasabing resort. Naisip namin na baka iba na ang may-ari nun, kaya naniwala kami sa kanya. Nang marinig ng ama ni Noel ang sinabi ni Jerry, muli pa siyang nagwika. Anya, napakaliblib ng baryong iyon at may haka-hakang pinamumugaran ng aswang ang nasabing nayon. Dagdag pa niya ay may mga kaso raw patungkol sa mga bumibisita sa resort na hindi na nakakauwi. Noong mga panahong yon ay nakaramdam na ako ng pangingilabot sa aking katawan. Subalit pilit kong ikinubli yon sa takot na baka pagtawanan lamang ako ng aking mga kaibigan. Alaunan, kahit na ganoon ang sinabi ng ama ni Noel, napagpasyahan pa rin namin na doon mismo sa nasabing island resort kami tutungo. Napagkasunduan din namin kung alanganin ang aming pag-uwi ay magpapalipas kami ng gabi roon. Dahil sa aming naging pasya, kahit nasa mga sumunod na araw pa kami aalis, ay inihanda ko na ang aking mga gamit. Sinabi ko rin sa aking ama ang patungkol sa aming pagtungo sa island resort na yon. Sinabi ko lang kay tatay kung anong pangalan ng nayon at nagulat ako dahil maging siya ay binantaan kami patungkol sa resort. Anya, may mga aswang daw sa nasabing baryo kaya pinangingilagan iyon ng mga nakatira sa malapit. Ang mga dumadayo lamang daw roon ay ang mga mula sa ibang lugar na napapadpad lamang dahil sa suwestyon ng mga taong nakatira rin mismo sa nayon. At kung hindi man ay mga taong may kapamilya roon. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ama noon, ay kinilabutan ako. Nakaramdam kaagad ako ng pag-aalinlangan na sumama sa aking mga kaibigan. Subalit dahil alam kong magtatampo sila kapag ganoon, isinawalang bahala ko na lamang ang takot at pangamba na nararamdaman ko. Napansin ng aking itay na tila nagiging balisa ako. Kaya nagwika siya sa akin. Sinabi niya na kung gusto ko talagang sumama sa aking mga kaibigan, magdala na lamang ako ng kalamansi. Isa raw kasi ng mabisang panlaban iyon sa mga aswang dahil natatakot sila roon. Nagpasalamat naman ako sa aking ama
at nagtanong pa ako kung anong gagawin ko sa kalamansi. Sinabi niya sa akin na kunin ko daw ang katas nito at ilagay sa isang sisidlan ng tubig. Itago ko raw iyon at sa oras na kailangan ko ay kunin ko lamang at isasaboy sa mga aswang. Napaisip ako noong mga panahong yon sa sinabi ng aking ama. Pero dahil nangangamba rin ako para sa kaligtasan namin, sinunod ko ang kanyang payo. Noong araw ding yon ay bumili ako ng 1 kilo ng kalamansi at piniga ito hanggang sa kumatas. Inilagay ko rin sa baunan ng tubig ang likido mula rito at itinago sa aking bag na dadalhin. Dumating ang araw na aalis na kami. Dahil sa pagiging abala rin namin, hindi ko na nasabi sa aking 2 kaibigan ang patungkol sa ikinuwento ni tatay. Gayunpaman, ay nasa loob ng aking bag ang sisidla ng tubig na naglalaman ng katas ng kalamansi. Noong nagsimula na kaming bumiyahe patungo roon, sa hindi ko malamang dahilan, ay nakaramdam ako ng kilabot. Pakiramdam ko nung mga panahong yon ay may mangyayaring masama sa aming 3. Dahil doon, pinayuhan ko sila na mas maigi kung manalangin muna kami sa simbahan bago tuluyang tumuloy sa nasabing resort. Pinakinggan naman nilang 2 ang aking suhestyon bago kami bumiyahe patungo sa baryo kung saan naroroon ang Island Resort. Dumaan muna kami sa simbahan upang magdasal. Noong matapos kami sa aming pagdarasal, ay naglakad na kami palabas. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad nang may isang matandang lumapit sa amin. Sa isip-isip ko, isa siyang janitor doon sa simbahan. Magtatanong pa sana kami kung anong kailangan niya. Subalit mas nauna siyang nagwika. Sinabi niya sa amin na kung ang pakay namin sa bayan nila ay ang tumungo sa abandonadong resort, ay wag na raw kaming tumuloy. Hindi na kasi tao ang nakatira doon at baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Hindi namin pinakinggan ang nasabing matanda. Sa halip ay kahit ngiti o tango ay hindi kami tumugon sa kanya. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at nang tuluyan kaming makalabas sa simbahan, doon na ako nagpasyang lumingon sa kanyang kinatatayuan. Nakita ko na lang na nakatitig pa rin siya sa amin, na animoy nasisindak pa. Dahil doon, sinabi ko sa aking mga kaibigan na marahil ay totoo ang sinasabi ng matanda. Idinagdag ko rin doon na ikinuwento sa akin ng aking ama at sa halip na paniwalaan, pinagtawanan pa nila ako. Sinabihan nila ako na walang kwenta ang aking kwento dahil gawa-gawa lamang iyon ng mga taong walang direksyon ng buhay. Dahil sa sinabi ng aking mga kaibigan, ay natahimik na lang ako. Sumabay ako sa kanilang paglalakad at saka dumiretso kami kung saan nakaparada ang sasakyan ni Jerry. Nang naroon na kami, sumakay kami doon at nagsimula ng bumiyahe patungo sa liblib na baryo kung saan naroroon ang Island Resort na nais naming tunguhin. Habang bumabiyahe noon, ay naging tahimik ako. Itinuon ko na lang ang aking pansit sa mga tanawing nadadaanan namin. Subalit kahit napilit kong pinapakalma ang aking sarili, ay parang nanunuot pa rin ang sinasabi ng matandang tagalinis sa simbahan. Ninais ko pa noon na bumaba na lang at bumalik sa bayan para makauwi. Pero naisip kong habang buhay akong pagtatawanan ng aking mga kabarkada kapag ganoon ang gagawin ko. Dahil doon, nanatili na lang ako doon at ipinagdasal na lang na sana ay walang mangyayaring masama sa aming 3. Makalipas noon ang mahigit 3 oras na biyahe, nakarating kami sa liblib na nayong iyon
Nang makita namin ang nakapaskil na mapa ng nasabing bayan, ay doon lang namin nalaman na ang nais pala naming tunguhin ay ang pinakamalayong baryo mula sa bayan. Nang mga sandaling iyon nag-alangan na talaga ako, kaya sinabi ko sa dalawang kaibigan ko na huwag na lamang kaming tumuloy dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Subalit sa halip na pumayag sa nais ko, isinawalang bahala nila yon. Mas binilisan pa ni Jerry ang pagmamaneho hanggang sa biglaan kaming tumigil. Narinig ko siyang napamura kaya agad akong nagtanong kung ano ang problema. Agad namang sinabi sa akin ni Jerry na wala na daw kalsada at hindi na makadaan ng kanyang sasakyan. Dahil doon, bumaba kami. Iniwan namin sa bahaging iyon ang kanyang sasakyan at nagsimula kaming tumahak ng makitid na daanan. Hindi man kami sigurado noong mga panahong iyon, pero nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Sabi pa ni Jerry, wala naman daw makapagdidiskita sa kanyang sasakyan dahil mukhang wala namang taong nagagawi sa lugar na yon. Ipinagpatuloy naming tatlo ang aming paglalakad at hindi na kami nakalingon sa bahagi kung saan namin naiwan ang sasakyan. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad nang may marinig akong kaluskos sa gilid ng aming dinadaanan. Masukal ang parting yon, kaya nang lingunin ko ay puro ligaw na halaman ang aking nakita. Noon din ay lumapit ako sa dalawa kong kaibigan at tinanong sila kung narinig ba nila ang kaluskos na naulinigan ko. Subalit napailing sila at sinabihan akong baka daga lang yon. Napatango naman ako at hindi ko na pinansin pa ang ingay na yon. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglalakad, ay tumambad sa amin ang aming hinahanap. Hindi na kami nagdalawang isip pa dahil nakabukas na noon ang gate. Naunang pumasok ang dalawa kong kaibigan at ako naman ay nasa likuran lamang nila. Habang naglalakad noon, ay nagpalingalinga ako upang alamin kung may ibang tao doon. Subalit labis ang aking pagtataka dahil wala man lang kahit isang tao ang nasa labas. Nakaramdam ako ng pangingilabot sa aking batok nung mga panahong yon. Hindi ko naman alam kung anong dahilan. Nang makita ko ang mga lumang cottage, ay nadagdagan ng aking pagtataka. Napatanong na lang ako sa aking sarili kung paano nagkaroon ng mga dayuhan doon, gayong halos hindi nga nila maayos-ayos ang mga cottage. Habang naglalakad kami, ay sinalubong kami ng dalawang matanda. Nagpakilala sila na Mang Tonyo at Aling Rosita. Ang sabi nila sila daw ang nangangalaga ng nasabing resort. Nagpakilala naman kami at sinabi namin kung ano ang pakay namin doon. Nakita kong napangiti ang dalawang matanda at agad kaming inakay patungo sa kung saan nagsusulat ng pangalan ang mga pumupunta roon. Noong ako na ang magsusulat, lagi akong napapatingin sa dalawa. Kahit sa gilid lang ng aking paningin, ay kita ko na tila mabalasik ang kanilang pagtitig sa amin. Nakaramdam ako ng pangamba noong mga sandaling yon at napansin ko rin na parehong naglalaway ang matanda. Kaya panay ang punas nila sa kanilang bibig. Pagkatapos naming isulat ang aming pangalan doon at lagdaan, inihatid nila kami sa isang cottage na isa daw sa pinakamaayos. Pagdating namin doon, ay agad kaming nagpahinga. Iginala ko noon ang aking paningin sa paligid at napagtanto kong parang kami lamang tatlo ang tao doon, maliban sa dalawang matanda. Bago tuluyang umalis ang matandang babae na naghatid sa amin, sinabihan niya kaming
magpapahatid daw siya ng malamig na juice. Natuwa naman kami sapagkat libre lamang nila yon. Makalipas nga ang ilang sandali, bumalik siya at may dalang 3 baso ng juice. Dahil uhaw kami, hindi na kami nagdalawang isip pa at ininom namin ang juice na yon. Saktong pagkaubos namin ng juice, ay tila nakaramdam ako noon ng pagkahilo. Hindi ko mapigilang ipikit ang aking mga mata dahil biglaan akong nakaramdam ng matinding antok. Bago ako tuluyang mapapikit, napatingin pa ako sa 2 kong kaibigan at nakita kong tulog na rin sila. Kinabahan ako noon. Pinilit ko sana na huwag makatulog. Subalit sobrang tapang ng kung anumang gamot na inilagay nila sa aming inumin. Gabi na nang magising kami at nasa loob kami ng isang silid. Nagpalingalinga ako at nakita kong naroon pa rin kami sa aming mga gamit. Dahil doon ay nagtaka ako kung ano ang rason kung bakit nila ginawa yon sa amin. Walang ano-ano. Naisip ko kaagad ang sinabi ng aking ama sa akin at maging ng matandang naglilinis sa simbahan. Lalo lamang akong kinabahan dahil naalala ko na bilog pala ang buwan ng gabing yon. Sinabi ko kaagad sa aking 2 kaibigan ang patungkol sa mga aswang na posibleng naninirahan sa nasabing resort. Kung hindi ako nagkakamali, aswang ang 2 matanda. Sabi ko sa kanila, noong mga panahong yun lang sila naniwala sa aking sinabi. Humingi sila ng patawad dahil sa kung anumang ginawa nila at sinabi sa akin. Napailing na lang ako at sinabing wala na kaming magagawa dahil naroroon na kami. Ang tanging magagawa na lang namin noon ay ang maghanap ng paraan para makatakas upang mailigtas namin ang aming mga sarili. Nang mga sandaling yon, ay nakatitig ako sa isang relo at halos lumuha ang puso ko dahil sa kaba. Nang mapagtantong ilang minuto na lamang ay 12:00 na ng hating gabi. Sobrang tahimik ng paligid, pero makaraan ng ilang minuto ay tila nagkaroon ng maraming tao doon. May mga nagsasaya at naririnig namin na tila abala silang lahat. Hindi mawawala ang mga tunog ng mga kubyertos na parang may kung anong salo-salo. Nagkatitigan kaming 3 dahil may kutob kaming hindi maganda. Noong mga panahong yon, ay iginala namin ang aming paningin sa paligid hanggang sa makita ko ang mga laruan doon. Nakita ko ang 3 water gun na nasa isang gilid, kaya nagkaroon kaagad ako ng ideya. Kinuha ko ang 3 water gun at bumalik sa aking pwesto. Nang naroroon na ako, ay kinuha ko rin ang sisidla ng tubig na may lamang katas ng kalamansi. Nakatitig lang sa akin ang 2 kaibigan ko noon habang isinasalin sa 3 water gun ang katas ng kalamansi. Anong gagawin natin dyan? Tanong pa ni Jerry sa akin. Dahil doon, ipinaliwanag ko sa kanila noon na panlaban sa aswang ang katas ng kalamansi at magagamit namin iyon sa oras na nasa alanganin kami. Ibinigay ko rin sa kanila ang water gun pagkatapos kong magpaliwanag. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng mga alulong ng aso at ang tawang naulinigan namin sa labas ay napalitan ng mga nakakatakot na boses na tila garalgal. Doon na kami kinabahan. Sinubukan kong sumilip sa siwang ng dingding. Nang mga sandaling yon, ay lalo lang akong binalot ng takot dahil kita kong hindi lang 2 ang naroroon, kung hindi marami sila.
Hindi sila mga tao dahil puno ng mga balahibo ang kanilang katawan at nagbabaga ang kanilang mga mata. Napamura ako ng pabulong ng mga panahong yon dahil naisip ko na tama ang aking ama. Napadasal na lang ako noon sa pag-asang baka mailigtas kami ng aming paniniwala sa Diyos. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay nagkatitigan kaming tatlo nang marinig namin ang mga yabag na papalapit sa kubo kung saan kami nakakulong. Sinubukan kong silipin iyon at nakita ko ang dalawang matanda na parang wala sila sa kanilang sarili at naglalangis ang kanilang katawan. Doon ko nakumpirma na maging sila ay mga aswang din. Nang tuluyang makalapit sila sa pinto, ay doon na pumesto ang aking dalawang kaibigan at inihanda ang kanilang bitbit na water gun. Saktong pagkabukas ng matandang lalaki ng pinto, walang pagdadalawang isip siyang binaril gamit ng water gun. Kitang-kita ko kung paano tumilamsik ang katas ng kalamansi sa mukha ng matanda at agad yung nasunog. Hindi ako makapaniwala dahil sa nakita kong umuusok ang balat niya. Napansin iyon ng matandang babae kaya sinubukan niyang pumasok. Noong mga panahong yun ay ramdam ko ang pagiging agresibo niya. Kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at binaril ko rin siya gamit ang water gun ko. Isang malakas na pag-ungol ang kumawala sa bunganga niya dahil sa ginawa ko. Dahil sumakto sa kanyang mga mata ang katas ng kalamansi. Nagwala iyon at gumawa ng ingay. Kaya dali-dali namin siyang nilapitan at pinalo gamit ang 2x2 na tabla na naroroon. Pinalo rin namin ang matandang lalaki hanggang sa tuluyang nawalan ng malay. Subalit dahil nakagawa na sila ng ingay, nakuryuso ang ibang aswang doon at nagsimula silang maglakad patungo sa kubo kung saan kami kinulong. Nang mga panahong yon, alam naming nasa panganib na talaga kami, kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at lumabas kami roon. Subalit dahil papalapit na sa amin ng mga aswang, nakita nila kaming lumabas sa kubo. Dinig kong umangil ang iilan sa kanila at nagmamadaling tumakbo para habulin kami. Sa kadahilanang yon, sinabihan ko ang dalawa kong kaibigan na bilisan ang pagtakbo at bumalik kami sa aming dinaanan. Habang tumatakbo noon, ay naging panay ang paglinga ko. Naisip ko kasing baka malapit na sa amin ang mga aswang at magawa nila kaming abutan. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtakbo noon nang may marinig akong pagaspas ng pakpak. Dahil bilog ang buwan at maliwanag ang paligid, nakita ko na may isang dabuhalang ibon na nakasunod din sa amin mula sa itaas. Inabisuhan ko ang dalawa kong kaibigan na ihanda nila ang kanilang sarili dahil baka dagitin kami ng malaking ibon. Hindi nga ako nagkamali dahil makaraan lamang ang ilang sandali ay mabilis na bumaba ang paglipad nito. Sinubukan niya akong dagitin pero mabuti na lamang at nagawa ko ang mapayuko. Bago iyon tuluyang pumaitaas, binaril ko siya at nakita kong tinamaan iyon ng katas ng kalamansi sa dibdib. Isang malakas na pag-atungal ang kumawala sa bunganga niya at pagkatapos noon ay parang nawalan siya ng balanse sa paglipad. Pinilit niya ang umibabaw pa pero sa hindi namin inaasahan ay bumagsak siya sa lupa at sa mismong daraanan pa namin. Dahil wala na kaming nagawa sapagkat malapit na kami roon, mabilis naming nilapitan iyon at saka pinagtulungang apakan ng kanyang ulo. Habang ginagawa namin yon,
Binabaril namin siya at pinatatamaan ng katas ng kalamansi ang kanyang mata. Pilit na nagwawala ang ibon hanggang sa tuluyan siyang bumalik sa anyo ng isang mabalahibong tao. Noon din ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at nagpatuloy na kami sa aming pagtakbo. Tanaw na namin noon ang sasakyan ni Jerry, kaya naman mas lalo pa naming binilisan ang aming pagtakbo. Subalit makaraan lang ang ilang segundo ay isang malakas na kalabog ang aming narinig. Lahat kami ay napasigaw dahil nakita naming may bumagsak sa ibabaw ng kotse at nayupi iyon. Ang mas lalo pa naming ikinagulat ay nang may malakas na hangin na dumaan sa gilid namin at sa isang pag-isap ng mga mata naming tatlo, napakarami ng aswang nagbabantay sa sasakyan. Hindi pa sila nakontento noon. Pinagtulungan nilang itulak ang kotse hanggang sa tuluyang iyong bumaligtad. Napamura kaming tatlo at naisip naming bumalik na lamang. Noong mga panahong yun kasi ay kakaunti na lang ang laman ng aming mga water gun. Kinuha ko pa ang sisidlan ng katas ng kalamansi sa bag ko at doon ko napagtantong inubos ko na pala ang laman noon sa 3 water gun namin. Sa halip na dumiretso noon sa bahagi kung saan naroroon ang sasakyan ni Jerry, lumihis kami ng daan. Tumakbo kami pa ibaba. Medyo mataas kasi ang bahaging kinaroroonan ng resort, kaya parang itinutulak kami pa ibaba habang tumatakbo noon. Kahit na medyo matarik ang aming dinadaanan, ay hindi kami tumigil sa pagtakbo. Habang nagpapatuloy na naririnig namin ang mga yabag at mga pag-angil ng nilalang na humahabol sa amin. Dahil doon, ay hindi kami tumigil kahit ilang saglit lamang. Noong medyo patag na ang aming tinatakbuhan, nagpalinga-linga kami sa hanggang nakita namin ang bahaging medyo masukal. Inisip namin na doon sumuot ng sa gayon ay hindi kami madaling mahanap ng mga nilalang na humahabol sa amin. Noong nasa bukana na kami ng kasukalan, napagpasya naming tatlo na hubarin ang lahat ng aming damit. Sa kaparaanang yon, hindi kami madaling makuha ng mga aswang at hindi nila kami basta-basta matatagpuan. Ginawa nga namin iyon bago tuluyang pumasok sa kasukalan. Noong mga panahong yon, doon lang namin napagtanto na ang napasukan pala namin ay taniman ng mga kalamansi. Dahil maliwanag naman ang paligid, kitang-kita namin na marami ang bunga ng mga kalamansi. At dahil nasimulan naming gamitin ang water gun, pumitas kami ng napakaraming kalamansi at piniga iyon upang pumasok ang katas nito sa loob ng water gun. Habang patuloy naming ginagawa ang nasabing bagay, naririnig namin na may mga kaluskos na papalapit. Alam naming mahihirapan silang pumasok dahil sa kalamansi. Noong tuluyang mapuno na ang water gun, nagpasya kaming bumalik sa aming dinaanan upang harapin ang mga nilalang na naroroon. Habang tumatakbo pabalik, ay binabali namin ang mga sanga ng kalamansi. Naisip kasi naming gamiting panghampas yon sa mga aswang dahil may mga tinik yon na pwedeng makasugat sa kanilang balat. Ginawa nga namin iyon hanggang sa tuluyan kong makabalik sa bandang bukana ng taniman ng kalamansi. Doon ay nakita namin ang napakaraming aswang na tila naghihintay sa amin. Bago sila may kung anong gawin, hindi na kami nagdalawang isip pa na pinagbabaril sila gamit ang water gun. Wala kaming pakialam kung magastos kami sa katas ng kalamansi. Naisip kasi namin na marami pa ang bunga ng mga kalamansi. Kaya naman hindi kami nanghihinayang. Ang tanging nasa isipan lang namin noon ay ang lubayan kami ng mga nilalang na humahabol sa amin. Sa bawat pagtama ng katas ng kalamansi sa katawan ng aswang ay umuusok yon. Naririnig namin ng mga paghiyaw nila
dahil sa sobrang hapdi na dulot ng katas ng kalamansi. Makaraan lamang ang ilang minuto ay halos lahat sila'y natamaan na. Ilan sa kanila ay lalong nagalit. Subalit ang iba ay parang nabahag ang kanilang buntot at hindi na naging mabangis. Sa isang kisap ng aming mga mata, mabilis na lumundag ang mga aswang na tila galit na galit. Umatake sila sa amin kahit pa na nakatayo kami malapit sa mga puno ng kalamansi. Paglapag ng mga aswang sa harapan namin, hindi na kami nagdalawang isip pa at pinaghahampas sila ng mga sanga na aming binali. Habang ginagawa namin yon, panay pa rin ang pagbaril namin sa kanila gamit ang katas ng kalamansi na nasa water gun. Dumaan pa ang ilang minuto. Unti-unting nanghina ang mga aswang na naroroon. Ang ilan sa kanila, tuluyan nang umatras. Ang iba naman ay nakalumpasay na sa lupa at may nanginginig rin ng mga tuhod. Kung ako sa inyo, tantanan na ninyo kami. Kahit abutin tayo ng umaga dito, ay hindi nyo kami magagawang biktimahin. Sambit pa ni Noel noon. Umangil ang aswang dahil sa sinabi niya at ang iilan sa kanila ay umaatake ulit. Subalit naging mabilis kaming tatlo at pinagtutulungan namin silang hampasin ng sanga ng kalamansi hanggang sa tuluyan silang mapahandusay sa lupa. Noong mga panahong yon, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at binaril namin sila gamit ang water gun. Inubos namin ang katas ng kalamansi na nasa loob nito at saktong pagkaubos namin ay umusok sila hanggang sa halos lumiyab na. Hindi kami makapaniwalang tatlo dahil sa aming nasaksihan noon. Hindi namin inakala na isa palang mabisang pangontra sa mga nilalang na yon ang kalamansi. Kalaunan ay tuluyang nanghina ang mga aswang at nawala na lamang ng malay doon sa labas ng taniman ng mga kalamansi. Kaming tatlo naman noon ay nanatili lamang sa lugar na yon dahil alam namin na hindi nila kami magagawang makuha. Kinabukasan, pagkarinig pa lang namin ng tilaok ng tandang, nagpasya na kaming kunin at isuot ang damit namin at kagad kaming umalis doon. Ganoon na lamang ang gulat naming tatlo dahil alam namin na nasa harapan lang namin at nakahandusay ang mga aswang na walang malay. Pero noong mga panahong yon ay hindi na namin sila mahagilap. Nagpasya kaming baybayin na lamang ang landas na nasimulan na naming tahakin. Sa kabutihang palad ay nakarating kami sa kalsada. Hindi na rin namin binalikan ang sasakyan ni Jerry sa takot na baka nagbabantay doon ang mga aswang. Mabuti na lamang at noong mga panahong yon ay may dumating na tricycle. Sumakay kami doon. Nakiusap pa kami na kung maaari ay hindi kami makapagbabayad ng pasahe dahil sa nangyari sa amin. Naawa naman ang driver kaya hindi na niya kami pinagbayad pa. Sinabi niyang hindi sana kami tumungo sa resort dahil matagal nang inabando na yon noong malaman ng may-ari na ang iilan sa mga katiwala niya ay mababangis na aswang. Mabuti na nga lang at nagawa naming makahanap ng paraan at may nakita pa akong water gun na gamit namin. Naisip kong kung wala yon, tiyak na kahit nasa resort pa lang kami ay nabiktima na kami ng mga aswang doon at hindi na tuluyang nakauwi pa ng buhay. Pinagalitan ng kanyang ama si Jerry. Tinulungan namin siyang magpaliwanag. At kahit na sobrang mahal ng kanyang sasakyan, ay nakumbinsi namin ng kanyang tatay na huwag nang magalit. Subalit hindi pa rin kami nakaligtas sa kanya dahil nalaman niya ang dahilan kung bakit hindi namin nadala pa uwi ang sasakyan. Magmula noon ay hindi na kami pinayagan nito na gumala pa at kung yayayain namin ang kanyang anak
dapat ay hanggang bayan lang kami at hindi kami tutungo sa mga liblib na lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at gabayan tayong lahat ng ating Panginoon. Sana ay naibigan ninyo itong aking ibinahagi. Hanggang sa muli po. Magandang araw sa inyo, sir. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marisa. Gusto ko lang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ko noong dalagita pa lamang ako. Sa pagkakatanda ko, ay 14 na taong gulang pa lang ako ng mga panahong ito. Bata pa lamang ako ay malimit na akong pinagsasabihan ng aking ina na huwag magtiwala kaagad sa mga tao sa paligid ko. Lalo na kung hindi ko pa gaanong kakilala ang mga ito. Noon ay hindi ko pa lubos na maintindihan ang bagay na yon dahil ang nais ko lamang ang magkaroon ng mga kakilala, lalo na ng mga kaibigan. Nang mga panahong yon, naging kaklase ko si Lia sa pinakadulong baryo ng aming bayan. Kaya medyo may kalayuan din iyon sa baryo namin. Nalaman naman iyon ng aking ina, kaya pinagsabihan niya ako tungkol sa bagay na yon. Mag-iingat ka sa pakikipagkaibigan sa batang yon. Hindi mo pa yun lubos na kakilala. Huwag kang masyadong magtitiwala sa kanya at baka kung ipahamak ka pa niya. Lalo na at nakatira pa siya sa baryong yon. Nahaka-haka pang baryo ng mga aswang. Sabi ng aking ina sa akin. Hindi na lamang ako umimik sa kanya at hinayaan na lamang siya sa kanyang mga sinasabi. Ipinagpatuloy ko naman noon ang pakikipagkaibigan kay Lia. Mabait kasi ito at wala akong napansin sa kanyang kakaiba. Kaya binaliwala ko ang sinabi ng aking ina tungkol sa kwentong aswang sa baryo ni Lia. Isang araw nga noon, niyaya ko si Lia na pumunta sa aming bahay. Wala kaming pasok ng hapong yon, kaya gusto kong tulungan siya sa mga gawain sa paaralan na hindi niya pa nagagawa. Noong una ay tila nagdalawang isip pa siyang sumama sa akin. Ngunit dahil sa pamimilit ko nga sa kanya, ay wala na siyang nagawa kung hindi yan pumayag na lang din at sumama nga sa akin sa aming bahay. Pagkatapos ng klase namin sa umagang yon, ay dumiretso na kami sa sasakyan ng tricycle patungo sa aming baryo. Habang nasa biyahe kami, pansin ko ang pananahimik ni Lia, kaya napatanong ako sa kanya, "Ayos ka lang ba?" Kaagad naman siyang napatango bilang tugon sa aking tanong sa kanya. "Hindi na lamang ako magpapaabot ng 3:00 sa bahay niyo. Baka kasi mahirapan ako sa pagsakay pa uwi sa aming baryo eh." Sabi na lamang nito sa akin. Tumango naman ako sa kanya at hinayaan na lang siyang tanawin ng mga nadadaanan namin. Nang makarating kami noon sa aming bahay, naabutan ko ang aking ina na nagluluto ng ulam namin para sa pananghalian. Ipinakilala ko naman sa kanya si Lia. "Mabuti naman at nakapunta ka rito sa bahay namin, Lia," sabi pa ni nanay sa kanya at inihanda na ang aming pananghalian. "Niyaya po kasi ako ni Marisa kaya wala na po akong nagawa." Natatawa pang sabi ni Lia. Pumesto naman kami noon sa mesa at nagsimula na sa aming pagkain. Adobo at pritong manok noon ang aming ulam. Kaya takam na takam akong kumain. Napatingin naman ako kay Lia at nakita kong tila nagdadalawang isip siyang kumain. "Hindi mo ba gusto ang ulam, Lia? Gusto mo ba ng sausawan sa pritong manok?" Tanong ko pa sa kanya. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon at tumayo na ako sa aking kinauupuan upang kumuha ng sausawan. Nilagyan ko pa iyon ng kalamansi
dahil mas masarap kapag may kalamansi ang sausawan. Bumalik ako kaagad sa aming hapagkainan at inilagay sa harap ni Leah ang sausawang ginawa ko. Nang makita nito ang sausawan ay napalunok siya. Inakala kong natakam siya roon, kaya pinagsabihan ko siyang kumain na lang siya at huwag nang mahihiya. Ipinagpatuloy ko na lang din ang aking pagkain noon. Napapatingin pa ako kay Leah dahil hindi naman niya ginagalaw ang ginawa kong sausawan at tanging kanin lang at adobo ang kinain niya. Hindi ko na lamang siya pinilit pa at hinayaan na lang din siya habang kumakain. Habang nasa ganoong sitwasyon kami, pansin ko ang panay na pagtingin ni nanay kay Leah. Yung tipong pinag-aaralan nito ang aking kaibigan. Nang mapatingin sa kanya si Leah, kaagad ding nag-iwas ng tingin ng aking kaibigan at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Hindi ko maintindihan ang kilos nilang dalawa ng mga oras na yon. Napangiti na lang ako noon nang makita ko si Leah na kumuha ng pritong manok. Isinawsaw din niya iyon sa ginawa kong sausawan at saka kinain. Pinagmamasdan ko pa ang mukha niya habang kinakain yon at tila may napansin akong kakaiba sa kanya. "Hindi ba masarap, Leah?" Tanong ko pa sa kanya. Napailing naman siya at kaagad na sinabing masarap ang kinakain niya. Ngingitian ko na sana siya noon dahil sa sinabi niya. Ngunit nakita kong parang may sugat ang kanyang bibig. Marahil ay napansin niya yon, kaya dali-dali niyang itinago ang kanyang bibig sa akin. Hindi na lang din ako nagsalita patungkol doon. Maging si nanay ay napatingin na lang din sa kanya at hindi na umimik pa. Pakiramdam ko pa nga noon ay may nais pang itanong si nanay sa kanya. Ngunit pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Nang matapos kami noon sa aming pagkain, nagsimula na kaming gumawa ng gawain sa paaralan. Habang gumagawa, ay hindi ko maiwasang hindi pansinin ang bibig ni Leah. Nagkaroon kasi ito ng maliit na sugat matapos niyang kainin ng pritong manok na isinawsaw niya sa sausawang ginawa ko. Dahil doon, hindi ko na napigilan ang aking sarili na tanungin siya. "Ayos ka lang ba talaga, Leah? Hindi ba masakit yung sugat mo sa bibig? Mukhang nasunog yan at namamaga ah." Wika ko pa. Napailing naman kaagad siya at nag-iwas ng kanyang muka. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Leah. Subalit parang hindi naman siya mailang sa akin, ay hindi na ako nangulit pa sa kanya at tinuon na lamang namin ang aming focus sa paggawa ng gawain naming dalawa. Lumipas nga ang mga oras noon at bago mag-alas 3 ay natapos din namin ang aming ginagawa. Sa kadahilanang yun din, nagpaalam na rin naman si Leah na uuwi na siya dahil baka mahirapan siya sa pagsakay pa uwi sa kanilang baryo. Nagpaalam na rin siya noon kay nanay, kaya niligpit na niya ang kanyang mga gamit. Wala naman akong nagawa noon kung hindi ang hayaan na lang siyang umuwi. Hinatid ko na lamang siya sa paradahan ng tricycle at nang naroroon na kami, ay pinagsabihan ko pa siyang gamutin nito ang sugat sa kanyang bibig at baka mamaga pa iyon. Tinanguan na lamang niya ako, kaya umalis na ako roon at iniwan na lang siya dahil siya na lang daw ang maghihintay ng masasakyan niya patungo sa kanilang baryo. Nang makabalik ako sa aming bahay, kinausap ako ni nanay. "Hindi ba't yun ang kaibigan mo na nakatira sa baryong yon?" Tanong ni nanay na ang tinutukoy ay ang pinakadulong baryo ng aming probinsya na may mga aswang. "Opo, Nay. Siya po yun. Pero hindi naman po aswang ang pamilya ni Leah kahit doon sila nakatira." Tugon ko kay nanay.
Ilang minuto pang hindi nagsalita si nanay, pero seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Iwasan mo na ang babaeng yon, aswang siya. At sigurado ako sa bagay na sinasabi ko tungkol sa kanya. Huwag mo nang hintayin na may gawin pa siya sa iyong hindi maganda na pagsisisihan mo. Sabi pa ni nanay. Hindi naman po aswang si Lia, Nay. Wala akong napapansing kakaiba sa kanya. Muling wika ko kay nanay. Pinagsabihan na lang niya akong matyagan si Lia kung ayaw kong maniwala sa kanya. Ayon pa sa kanya, kung ano man daw ang nangyari kay Lia ng araw na yon, sinyalis na iyon na aswang ang aking kaibigan. Kalamansi ang isa sa kinatatakutan ng mga aswang. Masusunog sila kapag nadampian ng kalamansi ang kanilang balat. Naalala ko nga rin kung ano ang nangyari kay Lia noon dahil sa sawsawang may kalamansi na ginawa ko. Pero hindi pa rin ako kumbinsidong posibleng aswang siya dahil lamang sa nasugatan siya ng makakain ng pagkaing isinawsaw roon. Hinayaan ko na lang ang aking ina na isipin kung ano man ang nais niyang isipin kay Lia. Hindi naman ako nito napigilan na kaibiganin si Lia at mas kilalanin pa ito. Kung ako na mismo ang may mapatunayang aswang siya, ay ako na ang iiwas sa kanya. Sabi ko pa noon sa aking sarili. Nagpatuloy pa rin ako sa pakikipagkaibigan ko kay Lia. Kahit ilang beses na akong pinagsasabihan ng aking ina na iwasan ito. Naisip ko kasi talagang kilalanin siya noon. Gayong alam ko naman na mabait siyang tao. Hanggang sa isang araw noon, niyaya ako ni Lia na pumunta sa bahay nila. Kaarawan daw ng kanyang ina, kaya gusto niya akong imbitahan sa kanilang bahay. Noong una ay nagdalawang isip akong pumunta roon dahil naaalala ko ang sinabi ng aking ina sa akin. Subalit dahil na rin sa pamimilit ni Lia, ay napapayag ako nito. Walang klase sa araw na yon dahil Sabado, kaya nag-aalangan ako kung ano ang idadahilan ko sa aking ina para makapunta sa bahay ni Lia. Wala na rin naman akong nagawa noon dahil nga napapayag na rin naman niya ako. Kaya nag-isip na lang ako ng idadahilan ko sa araw na yon. Nang dumating nga ang araw na yon, maaga pa lang ay nagising na ako para makapagpaalam sa aking ina na may pupuntahan ako. Nagtaka pa siya dahil saan naman daw ako pupunta, gayong wala namang pasok. May gagawin lang po kaming proyekto ng mga kagrupo ko, Nay. Ipapasa na po kasi iyon sa Lunes, kaya kailangan naming matapos. Pagsisinungaling ko kay nanay na alam ko kasing kapag idadahilan ko ang pagpunta sa bahay ni Lia dahil kaarawan ng ina nito, ay hindi ako papayagan ni nanay. Tinanong pa ako nito kung kasama ko si Lia sa grupo at sa bahay ba nila gagawa, ngunit napailing ako. Hindi po kami magkasama dahil magkaiba po kami ng grupo. Dagdag na pagsisinungaling ko kay nanay. Tila nagdadalawang isip si nanay noon kung papayagan akong umalis. Ngunit nakiusap ako at sinabi sa kanyang wala akong grado kapag hindi ako tumulong. Kaya naman wala na siyang nagawa pa noon. Pinayagan niya akong umalis sa aming bahay sa pag-aakalang yun nga ang aking pakay sa aking pag-alis. Ikaw na bata ka, mag-iingat ka sa mga lugar na pinupuntahan mo at baka kung may mangyaring masama sa iyo, sabi ni nanay. Tumango na lang ako bilang tugon sa kanya at sinabing uuwi din naman ako bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na umimik noon ang aking ina, kaya nagpasya na akong magbihis upang makaalis na at makapunta sa bahay nila Lia. Nang matapos nga ako noon sa pag-aayos, ay kaagad na akong umalis sa aming bahay.
Nagtungo ako sa paradahan ng tricycle patungo sa baryo ni Lia. Nang nasa paradahan na ako, nahirapan akong makasakay dahil walang gustong maghatid sa akin sa baryong yon. Nainis pa nga ako dahil may sinasabi ang mga driver tungkol sa baryo ni Lia. Nako, huwag ka nang pumunta roon at baka manganib pa ang buhay mo. Walang maghahatid sa iyo roon dahil takot ang mga taong magtungo sa baryong yon. Sabi ng isa sa mga driver na naroroon. Ipinagtaka ko naman ang kung anumang sinabi nito. Kaya napatanong ako sa kanya kung ano ang dahilan bakit takot ang mga tao sa baryong yon. Maraming aswang sa baryong yon, kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang tumungo doon at baka mabiktima ka pa ng mga nilalang na yon. Tugon ng driver. Nakaramdam ako ng kakaibang takot dahil doon. Kaya nagdalawang isip na ako kung tutuloy ba ako sa baryong yon o hindi. Naisip kong baka magalit sa akin si Lia. Kaya ipinagpatuloy ko ang paghihintay ng masasakyan patungo doon. Subalit lumipas ang mga oras ay wala talagang nais na maghatid sa akin sa baryong yon. Dahil doon, napagpasyahan ko na lang na huwag nang tumuloy at umuwi na lang sa aming bahay. Naisip kong sabihin na lang kay Lia na wala akong masakyan, kaya hindi ako nakapunta sa bahay nila. Hindi naman siguro magagalit si Lia dahil hindi ako natuloy. Bulong ko pa sa aking sarili. Dumiretso na ako ng uwi noon sa bahay namin, kaya nagtaka si nanay dahil maaga raw akong nakauwi. Natapos din po kasi ang aming proyekto, kaya umuwi na lang ako. Sabi ko sa kanya. Tinanguan na lamang niya ako noon at nagpasya na akong magpahinga na lang sa aking silid. Kinagabihan noon, nagtaka ako kung bakit hindi ako makatulog, gayong nakakaramdam na ako ng antok. Pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin habang nakahiga ako sa aking higaan. Hindi rin ako mapakali noon dahil sa malansang paligid ng gabing yon. Sa kadahilanang yon, sinubukan kong buksan ng kaunti ang bintana ng aking silid upang kahit papaano ay makapasok ang sariwang hangin. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang akong nakasinghot ng hindi kaaya-ayang amoy sa hangin. Dahil doon, kaagad kong naisarado ang aking bintana. Bumalik na lang ako sa aking higaan at ininda ang maalinsangang paligid. Pinilit ko ang makatulog, ngunit hindi ko talaga magawa. Habang nasa ganoong sitwasyon ako, nakarinig ako ng mahinang pagkaluskos sa aking bintana. Pinanindigan ako ng balahibo nang kasunod ng pagkaluskos na narinig ko ay ang mahinang paghuni ng tiktik. Hindi ko na nagawa pa ang pumunta sa bintana ng aking silid dahil sa takot. Naiisip ko kasing baka aswang ang may gawa ng pagkaluskos na yon. Nagmatsyag ako sa paligid hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng aking silid. Tumambad si nanay noon na may dalang mangkok na hindi ko alam kung ano ang laman. Lumapit ito sa akin, kaya magtatanong sana ako kung ano ang dala nito. Ngunit sinenyasan niya akong tumahimik. Sumunod naman ako sa kanya at hindi nga nag-ingay. Naglakad papalapit sa akin ng aking ina at saka ako binulungan. Dinadalaw ka ng kaibigan mo, sabi nito sa akin. Nanindig ang aking mga balahibo sa batok dahil sa sinabi ng aking ina. Hindi man ako naniniwala sa sinasabi nito, ngunit ng oras na yon, tila may kung anong nagsasabi sa akin na paniwalaan si nanay. Napatingin ako sa mangkok na hawak ni nanay at napatanong sa kanya kung ano ang laman ng mangkok na hawak nito. Katas ito ng kalamansi na may dinikdik na bawang at dahon ng kalamansi.
Tugon ni nanay sa akin. Nang tanungin ko siya kung anong gagawin niya sa bagay na yon, sinabi niyang itatapon niya iyon sa labas ng aking bintana. Pakiramdam kasi niya ay may kung anong nilalang ang nasa labas ng bintana ko dahil sa mga naririnig niyang mahihinang paghuni ng tiktik sa aming paligid. Ayon din kasi sa pagmamatsyag niya, mukhang sa labas noon nagmumula ang nauulinigan naming ingay. Nang makarating na nga siya sa harap ng aking bintana, hindi siya nagdalawang isip na buksan yon at saka niya mabilis na itinapon doon ang laman ng mangkok na dala niya. Ganoon na lang ang gulat ko dahil nakarinig kami ng malakas na pag-ungol mula doon. Napamura naman si nanay dahil tama nga ang kutob niya. Inutusan niya akong kunin sa kusina ang dalawang mangkok na inihanda niya roon. Sumunod naman ako sa kanya at naiwan siya sa aking silid habang nagmamasid mula sa bintana. Nang makabalik ako, naabutan ko si nanay na may minumura roon. Ibinigay ko na lamang sa kanya ang dalawang mangkok na hawak ko. Umalis ka ritong aswang ka. Kilala kita, kaya huwag kang magkakamaling sakta ng anak ko. Sigaw ni nanay sa nilalang na nakita niya sa labas ng bintana. Walang ano-ano. Itinapon niya rito ang laman ng mangkok na hawak niya. Tulad ng laman ng unang mangkok, yun din ang laman ng mangkok na hawak nito. Dahil doon, natamaan ng nilalang at ganoon na lamang ang malakas na pag-ungol nito. Kahit kasi sinubukan nitong umilag, ay natamaan pa rin siya ng katas ng kalamansi na may dinikdik na luya at dahon nito. Bunsod ng kagustuhan kong makita ang kung anumang nilalang na minumura ni nanay, napadungaw ako sa bintana. Ganoon na lang ang takot ko nang makita ko ang isang malaking aso na akmang tatalon. Kaagad akong hinila ni nanay at saka isinarado ng maigi ang aking bintana. Nagkaroon naman ng malakas na pagkaluskos doon na animoy nais sirain ng aswang ang bintana ng aking silid. Paulit-ulit siyang minura ni nanay at binantaan pa niya ito. Kung hindi ka aalis dyan, ay tatapunan ulit kita ng kalamansi. Mamamatay ka kapag napuruhan ka ng bagay na yon. Umalis ka na rito at baka kung makita kita sa susunod ay hindi na ako makapagtimpi sa'yo. Sigaw ni nanay sa nilalang na nasa labas ng aking bintana. Makalipas pa ang ilang sandali, nakarinig na lamang kami ng malakas na pag-alulong ng aso na kaagad din namang nawala. Nang tingnan ni nanay ang labas ng aking bintana, hindi na niya nakita pa ang malaking aso. Dahil sa pangyayaring yon, natakot akong matulog sa aking silid. Sinamahan na lamang ako ni nanay hanggang sa makatulog ako noon. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Kinausap ko kaagad si nanay tungkol sa nangyari ng gabing yon. Ayon pa kay nanay, mag-iingat ako lalo na at dinadalaw na ako ng aswang. Sinabihan na kitang iwasan niyang si Lia dahil malakas ang kutob kong aswang ang kaibigan mong yan. Sabi ni nanay sa akin. Tingnan mo bukas kung papasok yung kaibigan mo dahil maaaring may nasunog sa parte ng katawan nito. Alam kong may sugat ang aswang na yon dahil natamaan ko ito ng kalamansing itinapon ko. Kapag may sugat yung kaibigan mo, sigurado na akong siya ang aswang na yon kagabi. Dagdag pa ni nanay. Hindi pa rin ako makapaniwala noon sa sinabi ni nanay sa akin. Dahil doon, tinandaan ko ang sinabi ni nanay tungkol sa aswang ng gabing yon. Nang bumalik na nga kami noon sa paaralan dahil Lunes na, pumasok din naman si Lia. Subalit hindi man lang ako nito pinansin. Kahit na lumalapit ako sa kanya, ay lumalayo siya sa akin. Nagtaka ako kung bakit ganoon na lang si Lia sa akin. Hinayaan ko naman siya
hanggang sa mag-uwian nga noon. Hindi na ako nakapagtimpi pa, kaya kinausap ko siya. Sinundan ko siya hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na kalabitin siya sa daan. Nanlaki ang mga mata ko noong may napansin akong sugat sa bandang liig ni Lia. Maging sa braso nito ay may sugat din na tulad ng sugat nito sa kanyang bibig. Yung tipong nasunog at namamaga. "Anong nangyari sa leg at braso mo? Bakit kami sugat?" Tanong ko sa kanya. Tiningnan naman niya ako ng matalim dahil sa aking naging tanong sa kanya. Hindi niya ako sinagot at dali-dali siyang tumakbo palayo sa akin. Labis kong ipinagtaka ang naging kilos ni Lydia ng araw na yon. Nang wala na si Lia, naalala ko ang sinabi ni nanay tungkol sa aswang na nang aswang sa amin ng gabing yon. Napaisip ako at napailing nang may napagtanto nga ako. Hindi kaya tama si nanay na aswang si Lia? Tanong ko pa sa aking sarili. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari noon at sa mga naiisip ko tungkol kay Lia. Ngunit hindi ko naman yon maaaring baliwalain. Pagka-uwi ko sa aming bahay, tinanong kaagad ako ni nanay kung may napansin ako kay Lia. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang nakita ko kay Lia. Tama nga ako simula pa lang. Aswang ang babaeng yon, sabi ni nanay sa akin. Natakot ako ng mga oras na yon dahil kung aswang man si Lia at nasugatan siya ni nanay ay maaaring galit siya sa akin. Noon din ay naisip kong baka yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinapansin ng araw na yon. Kailangang maghanda tayo mamayang gabi. Baka bumalik yon at gantihan tayo dahil sa ginawa ko sa kanya. Anang nanay. Dahil doon, dali-dali siyang kumuha ng mga kalamansi sa aming kusina. Mabuti na nga lang at may tanim siya nito. Kaya marami-rami ang aming kalamansi ng mga panahong yon. Kumuha din siya ng dahon ng kalamansi at bawang at inutusan akong dikdikin yon at nang magamit namin kung sakaling aswangin nga kami ng gabing yon. Sumunod na lamang ako kay nanay at ginawa ang kung anumang ipinag-uutos nitong gawin ko. Nang matapos ako sa aking ginawa, nagpasya akong magpahinga at si nanay naman ay inihanda na lamang ang mga bagay na yon at nagluto na rin ng aming magiging hapunan. Nagising na lamang ako noong gisingin ako ni nanay upang maghapunan. Habang kumakain kami noon, nakarinig kami ni nanay ng mahihinang paghuni ng tiktik sa aming paligid. Yung tipong naglilibot lang ito sa paligid ng aming bahay. Napamura kaagad noon si nanay at sinabihan akong tapusin na muna ang aking hapunan. Sakto namang natapos ko ang aking pagkain nang makarinig kami ng kalabog sa bintana ng aking silid. Dali-dali kaming nagtungo ni nanay sa aking silid. Dala-dala ang mangkok na nilagyan namin ng inihanda naming pangontra sa aswang. Nang nasa silid ko na kami, naabutan kong bahagyang nakabukas ang bintana ng aking silid. Naglakad kaagad patungo roon si nanay at dumungaw sa labas. "Walang hiya ka at papasukin mo pa talaga ang bahay namin. Pinapasok na kita noon at hindi na iyon mauulit pa." Sigaw ni nanay at saka niya isinarado ang bintana ng silid ko. Nagtungo kami sa kusina at iniwan ako ni nanay roon. Lumabas kasi siya habang daladala ang itak at mangkok na may pangontra sa aswang. Nang nasa labas na siya, nagsisigaw si nanay na harapin na siya ng aswang. Hindi naman nagtagal noon, nagpakita nga ang malaking aso kay nanay. Tila galit na galit ito habang nakatingin sa aking ina. "Kilala kitang hayop ka at kung may mangyari mang masama sa aking anak, sisingilin kita," sigaw ni nanay. Napaangil lang sa kanya ang malaking asong kaharap niya.
Tila nagdadalawang isip din itong sumugod dahil na rin sa hawak ni nanay na mangkok na may lamang kalamansi. Sige, lumapit ka at nang masunog ka. Tingnan lang natin kung sino ang magwawala kapag nangyari yon. Sigaw pa ni nanay rito. Inangilan siya ng nilalang, ngunit hindi ito makalapit sa kanya, lalo na at sa tuwing lalapit ito ay winiwisikan siya ni nanay ng kalamansing nasa mangkok. Nagalit ang aswang kay nanay dahil sa ginagawa nito, kaya naghanap ito ng ibang paraan para makalapit kay nanay. Mabilis itong kumilos at lumundag sa aming bubungan. Muli itong tumalon sa harapan ni nanay upang sugurin ang aking ina. Subalit bago pa man siya makalapit kay nanay, walang pagdadalawang isip na itinapon ni nanay sa mukha nito ang laman ng mangkok. Marahil ay hindi inaasahan ng nilalang ang ginawa ng aking ina, kaya natamaan siya ng laman ng mangkok na yon. Ganoon na lang ang paghihiyaw at pagwawala ng nilalang dahil sa nangyari sa kanya. Napahiga ito sa lupa dahil sa walang tigil na pagwawala. Sa kadahilanang ang mukha at mata nito ang natamaan ng kalamansing nasa mangkok. Hindi naman nag-aksaya ng oras noon si nanay na sugurin ng malaking aso. Narinig na lang nilang napahiyaw ito ng malakas dahil sa pag-apak ni nanay sa kanyang isang paa. Anak, dalhin mo rito ang iba pang kalamansi at nang matuto itong hayop na to. Sigaw ni nanay. Kaya sinunod ko na lamang siya. Ibinigay ko sa kanya ang mangkok na may lamang kalamansi. Walang pagdadalawang isip na ibinuhos ni nanay ang laman ng mangkok na iyon sa sugat ng aswang. Mas nadagdagan pa ang pagwawala nito dahil doon. Dahil sa nangyaring yon, paunti-unti ay nagbago ng anyo ang malaking aso. Ganoon na lang ang gulat ko nang tuluyan itong naging isang tao at bumungad sa akin si Lia. Nakahawak ito sa kanyang muka habang dumadaing sa sakit at hapdi ng mga sugat na natamo nito. Nasunog ang mukha nito at may sugat rin ito sa kanyang paa. Pakawalan niyo po ako. Hindi na ako magpapakita pa kay Marisa. Pakawalan niyo po ako. Paulit-ulit na sabi noon ni Lia kay nanay. Galit na galit si nanay dahil sa ginawa nito. Nang tanungin nito ni nanay na ano ang dahilan kung bakit gusto ako nitong biktimahin, hindi ito nagdalawang isip na sabihin na dahil lamang iyon sa hindi ko pagdalo sa kaarawan ng ina niya. Mas mabuti nga at hindi nakadalawang anak ko dahil alam kong kapag dumalo siya, kung hindi ninyo siya gagawing kalahi nyo, ay gagawin nyo rin siyang pagkain. Napayuko lang si Lia dahil sa sinabi ni nanay sa kanya. Muli siyang humingi ng tawad noon at nangakong hindi na kailanman magpapakita sa akin. Hinayaan siya ni nanay dahil ayaw rin ni nanay na may mapatay siyang aswang dahil baka balikan kami. Sinigurado naman ni Lia na iyon na ang huling pagkikita namin. Mabilis nga siyang umalis noon at hindi na lumingon pa sa amin. Simula noon, hindi ko na nga siya nakita pa sa eskwelahan. Hindi na siya pumasok pa dahil ayon sa aming guro, tumigil na raw siya sa pag-aaral dahil mas minabuti nito ang tumulong na lang sa kanyang mga magulang. Alam ko ang tunay na dahilan ni Lia kung bakit siya huminto sa pag-aaral niya. Ngunit tikom na lang ang aking bibig dahil ayaw ko rin namang malaman ng ibang tao ang sekreto niya na siya ay isang aswang. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.